medyo ang afam, si Hart. Huwag na natin hintayin kung sumagot si Senator Cheese Escudero. Dahil makakatikim tayo. We feel so much love today. The fact that you guys went here, we don't need any gifts. That itself is a gift. You're all here. You're all present. We were all doubting that everyone would be able to come here. But you proved us wrong. You showed us love. You shared us love. You celebrated today with us. You celebrated us today. So with that, a round warm of applause for everyone. Merong tambalan na minsan nang hinangaan, minahal, at talagang kahit hindi sila magkarelasyon o nagkaroon ng relasyon, alam mong yung kanilang tambalan ay swak na swak at gustong gusto ng manonood. Love team to? At ito'y ibabalik, Loyes. Oo. Love team? Parang love team. Magsialis na kayo. Nagbabawas ako ng stress. Hello mga ka-api, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Papa O at Noditi niya. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dali! Naninibago kayo, no? Iba yung setup natin dahil nandito po kami live na live. Wow! Sa Baguio City! Yes! As you can see! Nandito tayo ngayon, syempre pa, sa Oak Hill. Yes! Unit number 301. Kasi may... Yes! Kasi Airbnb ito. Yes, hanapin nyo lang po. Naku, napakaganda. Pampamilya, pambarkada, di ba, Nay? Yes, at pang-sports pa. Di ba? Ayan, no? Yung gusto, alam nyo, ayan. Zero visibility. Igala natin yung camera, Loyo. Ayan na yun, And, hello, Baguio! Diba? Yan! Diba? Diba? Nakakaloka ito. Ba't ba tayo nasa Baguio? Hi, Nay! Naku, kasi nga imbitado ka. Pasok ka sa top 10. Diba? Kaya naimbitahan po kami ng ating kumaring si Sylvia Sanchez. Siyempre, through her daughter, Ria Atayde. Sa Kansalang Arjo Atayde at May Mendoza Atayde. I'm sure, no? Nakarating naman na sa inyo mga balita. Ayan, ano? Oo. Siyempre, na-tsempuhan na hindi maganda ang weather. Pero sabi nga nila, pag bumubuhos ang ulan, bumubuhusin ng blessing. Totoo! Sa loob ng simbahan, ano lang yung intimate lang yon at immediate family lang. May mga principal sponsors lamang naroon dahil maliit nga yung chapel. So, doon natin kinita ang mag-asawa sa reception, sa cocktail. Yes! Oo. Ayan. Ang ganda-ganda ni Minay. Grabe. Ingit na ingit ka na naman. Ay, sana all. Sana all. Anyway, dahil umuulan, Lord. Yes. Oo, nakakatuwa dahil marami pa rin, halos kompleto, ang mga inimbita ng mga Atayde ng mga Mendoza. Sobrang compact yung guest list nila, Nay, no? Talagang yung mga close lang talaga sa kanila yung kanilang naimbita. Correct. Saka sinubok talaga ng panahon at ng pagkakataon itong ceremony na ito, no? Yes. Pero ganun pa man, lahat nag-akyatan sa Baguio. Regardless kung may mga tumumbang puno o nagkaroon ng landslide. Yes. Oo, hindi pa rin para maihinto yung isang napakaganda at very memorable na pangyayari sa buhay ni na Arjo at May. Yes! Siyempre, no? Umpisa na natin ito, no? Ito po yung mga nakita natin dyan sa pagtitipon. At narito na nga ang mga artista at iba pang personalidad na dumalo sa wedding ni na Arjo at May. Ayan, kasama ko ang
parents ni Maine Mendoza. Hello po, Mami, Daddy. Ano pong message sa dalawa? Congratulations and best wishes. Oh, yeah. Ang hirap nun, ha? Oh. Mami, ikaw. Basta lang sila. Happy sila and successful. So, kulang na ng bilang sa bahay niyo. Sa bahay. Super Typhoon, you still went here for us. And we're truly grateful that everybody got here safe and we were able to push through with everything. Kaya thank you, Lord, for granting us this wonderful day and these wonderful people to celebrate it with. Maraming salamat po. We feel so much love today. The fact that you guys went here, we don't need any gifts. That itself is a gift. You're all here. You're all present. We were all doubting that everyone will be able to come here. But you proved us wrong. You showed us love. You shared us love. You celebrated today with us. You celebrated us today. So with that, a round warm of applause for everyone. Ayan! Bongga! Talagang shower of love na. Hindi lang shower of rain na mga nag-inaara. Shower of love, di ba? Kasi talagang effort mo umakit ng Baguio. At trivia lang, very significant pala ang July 28 sa buhay ng mag-asawa ayon sa Scoop. Dahil July 28, 2013, nung unang mag-tweet si Maine ng Arjo Cutie. July 28, 2018 naman ay first meeting nila sa story conference ng Filmfest entry ni Vic Soto at Coco Martin na Jack and Popoy The Incredibles. July 28, 2022 naman ay nag-propose si Arjo kay Maine at noon ngang July 28, 2003 ang araw ng kanilang kasal. Again, congratulations and best wishes! Congressman Arjo Atayde and Mrs. Maine Mendoza Atayde. Oh! Ano naman na yung nasabi ni Ma'am Sylvia? Kung ano ang kanyang masasabi, eto. Maine, thank you for loving Arjo. Thank you so much. Sobra kita. Hayaan mo akong mahalin ka. Kitang tunay na anak. Hindi kita mamahalin bilang daughter-in-law. Mamahalin kita, Maine, bilang tunay na anak. Mahalin, alagaan, proteksyonan niyo ang isa't isa habang buhay. Silyado ka na, Maine. Mrs. Maine Mendoza, Atayde ka na. Welcome to our big, crazy, and happy family. You will surely enjoy the ride because you're now one of us. Now it's official. I can now call you my daughter. We love you, Mingay and Arjo. Congratulations, mga anak, and enjoy your life together. Nagbigay din ng mensahe ang daddy ni Arjo na si Art Atayde. Always try to be loyal and honest to each other. And most importantly, try to be as forgiving to each other as possible. Because again, nobody is perfect in this world. Huwag masyado seloso at selosa. Kidding aside, I really am looking forward to a very positive and bright future for you guys. Despite the fact that most of the time sa showbiz, naapekto ang career pag kinasal ang celebrity. When one opportunity closes, another may always come. So just keep being positive and always try to support each other in a positive way. In short, when your wife says she wants to do this or do that, and you think it's not a good decision, better discuss it with her right away, and this goes both ways. Support each other's career and future. This is very important. Gawa na kayo kaagad ng baby. Ay, Nay! Oh, kung gaano kalamig dito sa Baguio, ito naman kainit nitong balita mo. Oo, nakakaloka ito. Hindi, kasi nga, syempre hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin si Heart Evangelista. Oo nga, Nay! Gusto yung balita tungkol kay Heart Evangelista na nilayasan na siya ng kanyang glam team ay pinagdudukot dito sa ating YouTube channel, no? Oo, na sa atin daw galing yung balita o sa atin pumutok o sa atin masyadong umingay yung balitang nilayasan si Heart. Pero
Grabe, nagsanga-sanga na ang mga balita. Oo nga. O ano ba yung latest? Ayun nga, Nay, dahil nga, di ba merong cryptic post itong si Heart Evangelista na yung ready ka nang gumasta, tapos biglang na-realize mo na max out pala yung credit card dahil may mga 24 months to pay. May mga ganon, di ba? So, na-connect nila yun na, baka yun yung dahilan. Kaya nawala si Justin at si Jeka, yung glam team ni Heart. Oo. Pero ito yung nilinaw ni Justin, yung makeup artist ni Heart. Oo. For so many years, no? Yes. Oo, na hindi raw yung issue. At hindi rin daw totoo na minax out niya or sinagad niya yung credit limit ng credit card nitong si Heart Evangelista. Oo. At meron din daw siyang 2 credit cards na binabayaran at meron din naman daw siyang credit limit, no? Yes. Depende sa kanyang pangangailangan. Parang gano'n. At naman daw, he's living within his means, sabi niya, di ba? So, anong ibig sabihin dyan ni Justin sa living within his means? So, kastadora si Heart. Ay? Hindi natin alam kung yun nga ang meaning ni Justin doon sa binibigyan mo ng Malaysia checks. Doon ko lang kasi mahirap yun eh. Nako. Sinabi mo lang eh. Alam mo ba yung sabihin ng living within his means? Narinig ko lang, Mama Loy. Hindi nga. So, yun nga. Pero sinabi naman itong si Justin na bilang patotoo sa kanyang claim na una, hindi niya ginamit ang credit card ni Heart. Pangalawa, hindi ang credit cards ang issue dito. Pangatlo, tingnan mo naman daw ang katawan, yung pagbibihis, yung lifestyle ni Heart Evangelista, kung gaano kagarbo. So, si Heart ang gumagastos at sumusuka talaga ng gastos yung kanyang credit card. Yun, Loy? Yun nga, Nay. Most likely, yun yung interpretation natin dun sa sinabi niya, di ba? Dahil nga sabi niya, may business siya, meron siyang sariling card, so bakit niya kailangan pa i-max out yung cards ni Heart? At nasabi mo nga, Nay, na hindi daw yung credit card ang issue dito o rason. So, ano? Ayun na nga. Ang dami-daming lumalabas na issue, no? Na anong rason? Yun nga daw, yung attitude, yung behavior daw ni Heart towards sa mga kasama, sa glam team, at sa mga umaalalay sa kanya. Meron pang nagkwento sa akin, pwede naman itong i-deny or i-confirm ni Heart na sabi sa akin lang nakausap ko, kunwari, Ochi, nasa emergency ang tatay mo. Tapos, hiningi mo kay Heart na baka hindi ka muna makakapasok o makakapagtrabaho dahil kailangan ka ng tatay mo. Tapos, ang isinagot sa'yo ay, hindi, magtrabaho muna tayo. Ay, talaga? Ganun daw. Totoo ba yun, Heart? Yan ay hindi pa natin basta-basta mapapaniwalaan kung ito'y i-confirm naman ni Heart or i-deny. Ang malinaw kasi dito na sa storya na to, may breakup na naganap, tapos mukhang hindi okay yung breakup, kasi nga nag-unfollowan sila, di ba? Pero nabanggit din ni Justin dun sa isang post niya yun, na okay na ako, naka-move on na ako. Naka-move on diba? na So, ibig sabihin, medyo malalim siguro yung dahilan ng kanilang paghiwalay. Alam mo, masalimuot ito, no? Huwag na natin hintayin kung sumagot si Senator Cheese Escudero. Dahil makakatikim tayo ng malulutong na Tagalog. Anyway, yung mga parinigan ngayon, Heart, ng mga kumalas sa kanyang sa glam team, di ba? Siyempre, hindi pa rin natin alam bilang tayo yung tagamasid, bilang tayo yung mga spectators, kung sino bang nagsasabi ng totoo. Kanino ba tayo maniniwala? Kasi ako, hanggat hindi natin nakakausap si Heart Evangelista, hindi naman para i-judge natin yung tao. At saka na kasi yung ibang mga netizen, nagkakas na rin po ng judgment na dahil nawala yung glam team, nawala yung stylist, nawala si Mark Bumgarner, ibig sabihin daw si Heart ang may diferensya. So, hindi naman siguro it follows na gano'n, ano? Na, sabi na, pag lahat nagkaklasa, something is wrong with the boss. Parang gano'n.
Hindi. So, meron din tayong mga moment na ganyan, di ba? Kahit ako, di ba? Pag alam ko na nabibigatan na ako sa'yo, nabibigatan na rin ako sa'yo, nabibigatan ako sa'yo, ay saglit lang, ha? Oo. Magsialis na kayo. Oo. Nagbabawas ako ng stress. Ay, bakit? Or Jex, Sabi mo, alis na, di ba? ha? Sabi mo, alis na. Alam na. Ayan na. Alam Alam niya niya. na nagkakosya ng stress. Hindi naman. Hindi mo lang kasi kaya kalawin na. Kasi tinulong-tulong. Oh, anyway. Oh. Or ano na yun, no? Pwede din naman it's the other way around. Minsan may mga relasyon na kailangan ng maputol kasi minsan hindi ka na okay sa akin, ako din parang hindi na okay sa'yo. Parang hindi na tayo healthy na magkasama dahil pareho tayong nasa-stress, di ba? Correct. At so, ako naman, kung ang feeling ko, kunwari lahat kayo, cause ng stress ko, di ba, maghiwalay na tayo. Or mas maganda siguro, oy kayong apat, no? Feeling ko ako cause ng stress nyo. Hiwalay na tayo. Para pag nagkwento sila sa iba, eh inamin naman yan siya ang cause ng stress. O di tapos ang usapan. Kesa, di ba? Kesa mag-invento kayo dyan ng mga statement. Yeah. Pero isa yung nalinawan ni Justin Nye sa mga post na hindi daw pera ang issue ng kanilang breakup. So ano yung issue? Alam mo yung masakit pa nito, no? Ewan ko kung kailangan tong sagutin o i-dignify pa ni Heart Evangelista, no? Na sino ba nagpapakalat na medyo ang afam? Si Heart. Ay, meron ganun? Oo, na may afam daw. At I'm sure aware din naman sila yung kampo ni Heart, ano? And even si Senator Cheese. Ay, ganun? Oo, no, di ba naglalabasan niya na medyo waro. Even blind item, tukoy na si Heart na kesyo hindi na raw kaya ng glam team na pagtaktak si Heart sa mga ginagawa nito. Oo. Na, syempre, ako naman bilang natatalinuhan ako kay Senator Cheese. O, hindi naman tanga yung si Senator Cheese para hindi makarating sa kanya yan. Or para husgahan niya agad si Heart. Oo naman. Diba? At ang masaklap nito, Diyos ko, hindi talaga natatapos ang mga chikang ito, no? Ang mga Marquez talaga. Pinalalabas nila na parang bumanti lang daw si Heart kay Senator Cheese. Ang luma ng issue, ha? Si Senator Cheese daw nakabuntis. Ay! Tapos ngayon naman, iba naman ang issue kay Senator Cheese na medyo waring daw si Senator Cheese. Ay! Oo, kaya na-aware sila na may kanya-kanya silang jowa, pero pagdating sa bahay, iisa lang ang inuuwian. Nakakaloka na talaga ito. Ito yung mga espekulasyon lamang. Hanggat wala po tayong pruweba, pag-amin or denial mula sa mga taong sangkot, wag po tayo basta-basta maniniwala. Pero din, nailatag mo din yung issue, Gaga! Kasi yun naman ang lumalabas, gaga ka. Pero alam mo, no, Loy, no, sana no, sa bandang huli, magkaayos pa rin yung glam team ng Heart. Kasi ang tagal din naman ng kanilang pinagsamahan. Oo, di ba? Ano, huwag natin baliwalain yung mga taon, yung panahon, yung emosyon na nag-invest natin sa isa't isa. Kung po pwede pag-iwalay tayo pero magkaibigan pa rin, yun ang ating gawin. Di ba? Sana magkaayos kayo. Ano naman din sa pagkaayos? Bakit? Lagi na lang ganyan. Lagi na lang ganyan sa dulo. Nalatag ka ng issue. Kasi ang ending gusto magkaayos. Sino bang ayaw ng maayos na relasyon? Oo nga. Sino ba nag-away-away? Gagatok si Jen. Parang kailangan na talaga umalis ni Jay. Alam mo, nagkukos ka ng stress namin. Papaaway kami sa'yo. Ginagandahan na nga yung latag yun. Ano ba yan? O anyway, basta i-wish natin lahat na sana magkaayos. Magkaayos. Pero hindi ka naman galit. Ay, wala kang galit sa kanila. Hindi! Wala! Okay, Wala! Si Jex ang nagpaparinig. Oo. Wala! Nagpaparinggan. Kasi mamaloy. O, nagtatanong siya. Bakit siya? Hindi! Wala! Para tumitilapok na mo. Wala! Ay, nako. Oy, wala. Ito meron. Ay! Ano yan? Meron. Alam mo, merong tambalan na minsan nang hinangaan, minahal, at talagang kahit hindi sila magkarelasyon o nagkaroon ng relasyon,
alam mo yung kanilang tambalan ay swak na swak at gustong gusto ng manonood. Love team to? At ito'y ibabalik Loyes. Oy! Oo. Love team? Parang love team. Maganda yung team up nila. Kaya na-excite ako. Kasi kasali ako sa proyektong ito. Kaya naman pala. Ito na nga yung tambalang tinutukoy natin, Loy. Ay, sino yan, Nay? Sino pa nga bang ating tinutukoy? Miss Maricel Soriano at Kuya Dick Roderick Paulate. Ay! Pagbabalik! Ay, hindi ko muna maikukwento yung yung storyline nito. Pero maganda. Maganda yung movie. At sana, may intensyon ang producer nito na maipasok o makapasok ito sa Metro Manila Film Festival. Ay, sana. Dahil masyadong heartwarming. Itong movie na to na i-direct ka FMR o si Eric Reyes. Wow! So, comedy yan, Nay? Hindi pilit yung pagpapatawa nito. Pero, ngingiti ka, tatawa ka, gano'n. Wow! Maganda yung relasyon dito ni Kuya Dick at ni Maricel. Oo. At syempre, kasama rin dito, yung napaka-importante ng role niya. At siyang pagmumula ng lahat. Si L.A. Santos. Si L.A. Santos ay napanood na natin yan sa Darna. Isa ito sa mga parang rescue team kasama ni Darna. Yan si L.A. Santos. Siyempre kasama dyan ang aking kaibigan si Ellison de Dios. Si Vibory Escleto nandyan din. Si Rain, yung isang beauty queen, nandyan din. At marami pang iba. Inaabangan ninyo, ha? Ayan, Kaka-excite! Ano man sabi mo naman, balik pelikula ka? Hindi, sa totoo lang, natuwa ako kay FMR o kay Direct Eric Reyes. Kasi sabi niya, Hoy, tailor-made ito for you. Wow! Talagang siniguro kung nandito ka. Taray! Bakit gawin yung script? Kinilig naman ang bakla. Diyos ko, nakakaloka yung role ko dito, Lord. Ano? Huwag yun ang tanongin. Ay, hulaan ko. Ano? Call boy. Parang hindi ko yata siya pwede pang gawin ngayon dahil magagalit ang mom ko. Feeling ko nahirapan ka. Ayan, basta abangan ninyo, ha? Yan. Gagawin na namin yan soon. Wow! Kasi na kami, script reading na kami, story ko na kami. Ayan. Siyempre, tuwan-tuwa si Inang, kasama tayo, si Kuya Dick. Ayan, masaya to. Diba, masaya yan, At si Myla Gumila pala, kasama rin siya. Ayan, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sarap po ng aming mga manonood at hindi pa namin subscriber. Sana naman po mag-subscribe na kayo dahil napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At pinibigay po ang aming episode nila. Pero kayong komento sa namin, chika! I-comment nyo na po yung below. I-click ang like button at huwag ka na po nag-link ang notification bell. Pag-click na kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update. Yes! At syempre pa ang kanya-kanya ng channel. Yes! Sana mag-subscribe at manood din po kayo sa mga vlogs ko sa aking channel. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At syempre mag-subscribe na rin po at kayo mag-follow sa aking mga social media accounts sa Instagram at saka po sa Facebook. That's Mama Loy din po. Thank you, Dr. Hayapaka sa Victoria's Skin! Yan, Jex. At syempre sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po para naman nanonood ng aking YouTube. Diba? At pasalamatan ko lang ang Rene Beauty Lounge, ang Just Relax Massage and Spa at ang Ideal Vision. Thank you po. Ayan, syempre ang Ideal Vision nga at ang Doc JC Solis ng Gorgeous Dental Clinic. Diyan sa tapat po yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yes! Ang dami na nagpapabanit dito. Wow! Ayan yung pantay-pantay parang yes! Ayan, dyan nakita ko rin si Marisa Sanchez at si Erin, ang aking anak. Dyan kay Doc JC Solis. Ayan, ha? At eto na, nakausap ko si Dennis Padilla. Ay! Eto na, Loy, nagsalita na si Dennis Padilla. Bakit dati pa siyang pipe? Hindi, tungkol sa mga issue. Ano ba yan? So, patapos na lang, Jigso. Kakaloka.
O, ayan. Oh. Eto po. Sa mga hindi makakaintindi kay Dennis na bakit si Dennis nagsasalita pa, lalo lang gugulo, lalo lang sasama imahe ng... Wala nang gugulo, wala nang masama imahe. Wala na. Matagal nang ganito eh. Saan ang gagaling yung hindi pagpansin ng mga anak ni Dennis sa kanya? Hindi ko nagustuhan yung balik sa akin. Baka mawala yung pagiging good boy ko eh. Kaya tatakot din ako sa sarili ko. Pag dumating yung panahon, Dennis, na ikakasal ang anak mo kay Gerald, ini-expect mo na ikaw ang maghahatid kay Julia. Pag hindi naman nila ako in-invite, pupunta ako eh. Dapat kausapin ako ni Gerald Anderson. Ano ba sasabihin ni Dennis? Siguro mas importante sa kanya na okay na ako, good chat naman ako kay Marjorie Barreto. Di bali na akong bad chat kay Dennis Padilla. Tapos pag nakiusap silang ipa-down itong interview. Wala na, hindi na madadown to. Kaya matapang ako magsalita kasi... What made you decide na maging firm na this time? Pagod na. Ayan, ang kampanya sa OGTS Inspire. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod. Papa Osin OGTS. Yung lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Ikaw mo na! Dali! Makaalis na talaga si Jay. Papangama ko talaga ako dapat. Ha? Alis na ako para wala na. Mabawasan yung stress mo. Oo, mabawasan na yung stress ko. Tapos, may magre-reklamo na naman sa amin. Ha? Jay, si Pete mo naman eh. Naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba? Kadiri na nyo.